Father. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit 78, 41 hanggang 55. Din mahaba itong verse na ito, chapter na ito. Awit 78, mag-umpisa tayo sa 41 hanggang 55. Hindi po, pag nandiyan na po kayo sa inyong mga Biblia, gaya ng ating kinabalian, basahin natin dito sa salitan. Sa 41, sabi dito sa 41, lagi siyang sinusubok, hindi sila tumitigil, ginagalit nilang lagi itong banal na Diyos ng Israel. Ang pangyayari ay ayaw nilang ulitain, dahil sila ay itara sa away na nilaktil. Sa 43, ang ginawa nitong Diyos na lubos na hinahangaan ay nangyayari sa Ehipto sa lupain nitong Suwan. Yung mga ilo, ilang ilo umaagos, kaya walang makaisip sa banis ng mahilo. Sa 45, makapal ng mga langaw at palaka ang dumating, nakaranta silang lahat, di malaman ang gagawin. Dumating yung manila, pag-iman ang halaman, dumating yung inayan ng parang ng Sa 47, pati tanim na basa yung minasak, yung unang yelo, ano pa sa kalamigay na matay ang sikamuro. Nakulaminin ng yelo, ang makakay matay, sa talim ng mamatay, matay ang mga kawan. 49, sa ganito ay nadama ng matinding puot ng Diyos, kaya sila ay minasak sasama ng kanilang loob, sama ng kanilang loob, ang mga ay gumaganap ng parusang sunod-sunod. Manindigan ng Diyos, hindi na pinigilan, gawang nag-iwakas sila ay magtong sa kamantayan, dahil sa isang salong, buhay nila ay mahal. Sa 51, yaong lahat ng panganay ng Ehipto ay pinatay, ang mga panganay ng laki ng Ehipto lahi ni Ham. Iniwan ang kanyang pigirahan ng mga tupa, kinakain ng Israelita sa kanyang pangunguna. 53, hinakay na nga at naligtas, kaya naman di natakot, samantala ang kanilang kaaway ay nangalunod. Hinakit sila ng Lord sa Israel, sa tulong ni Susya, ang buwan ng kaaway. May sabay tayo sa 55, itinabot niya ang lahat ng naroong mayayaman, kaghati ang ng kanilang sa iwan, kailangan ulda ang Israel ay nanahan. Purihin ang salita ng Diyos na ating binabasa, manalangin po tayo. O Diyos, ang maraming banal at dakila sa lahat. Sa umaga nito, Panginoon, ay patuloy kaming dumulog, lumalapit, Lord, sa iyong mahal ni Presensya. Kami, Panginoon, nandito sa iyong sarapan, dahil ito, O Diyos, ang nais mo sa bawat sa amin. Lalo sa araw nito, Panginoon, kung saan linaan mo, Panginoon, ang araw nito, upang kami, Panginoon, ay pumunta ba, Panginoon, sa bahay pananambahan, upang ikaw, Panginoon, aming purihin, pasalamatan, at dakilahin, Panginoon, sa lahat ng kabutihan ng Diyos na kinagawa mo sa aming buhay. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, lalo na, Panginoon, sa kalakasan, ng bawat sa amin, na kami, Panginoon, ay binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon sa nakalipat na linggo, na kami, Panginoon, ay pumapasok sa aming mga gawain, pumapasok kami sa aming trabaho, Panginoon. Nandiyan yung lahat na pag-ingat mo sa amin, mga biyaya, pagpapala, O Diyos, aming natanggap, Panginoon, sa nakalipas na linggo. Kaya, Panginoon, aming kapurihin at pasalamatan, dahil karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng mga ginawa mong Panginoon sa aming buhay. Lord, hindi mo kami karapat-dapat sa iyong mahal na presensya, Panginoon. Ngunit, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal mo sa aming Panginoon, niyakap mo kayo, Panginoon, kahit anumang mga nakaraan sa aming buhay, Panginoon, anumang mga kasalanan, Panginoon, aming nagawa, Panginoon, niyakap mo kayo, Panginoon, at pinatawad mo, Panginoon, ang basa sa amin. Kaya, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. Kaya nga, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nakasalalay, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong kapangyarihan sa aming buhay, O Diyos. Hindi namin alam, Panginoon, ang aming gagawin sa aming buhay. Kung ikaw, O Diyos, hiwalay sa amin, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa araw nito, Panginoon, lahat ng mga mananampalataya, Panginoon, na tumatanggap sa iyo bilang Panginoon na pagligtas, nagsama-sama, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos, upang ikaw nakilain, sambahin ka, Panginoon. Dahil ito ang nais mo sa akin, Panginoon, nilalang mo ang bawat sa akin, Panginoon, sa isang purpose, Panginoon, na kami, O Diyos, patuloy maglingkod, patuloy,
ang nangunguna sa lahat ng aming pananambahan, Panginoon, sa lahat ng pananambahan ng mga Kristiyano, O Diyos, nangunguna ang banal na Espiritu mo, O Diyos, upang kami, Panginoon, gabayan samahan sa aming mga gawain sa oras na ito. Lord, ikaw na bumuhala, Panginoon, gumabay sa aming mga gawain mula sa aming pag-umpisa hanggang matapos, O Diyos, na makikita mo ang bawat sa tayo, Panginoon, ay hinahanap, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, hinahanap, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat sa amin. Ikaw na po, Panginoon, muna, ipapanginoon gabay, lalo sa aming mga kapatiran, O Diyos, na wala pa sa lugar nito. Alam namin, Panginoon, hindi maiwasan, Panginoon, na hindi makadalo sa bahay na ng bahay, Panginoon, dahil may mga importanteng mga trabaho, Panginoon, ang kanilang pinagawa, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, kahit sila, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, Diyos, naman namin, O Diyos, na sila, Panginoon, ay nananabig din na makapagdalo, Panginoon, sa oras ng pananambahan, katulad ng ginawa namin, Panginoon, sa oras nito. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, sa walang sawang pag-ingat mo sa bawat sa amin. Ikaw na po, Panginoon, mangunguna, lalong-lalo, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na aming mapakinggan sa oras nito, Panginoon. Ito, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ay aming pagkain bilang espiritual, Panginoon, sa aming buhay, upang bawat isa sa amin, Panginoon, lumalakad ayon sa ayong kalooban, Panginoon, at kami, Panginoon, ay lumalago, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon, aming kami pinupuri, aming kami nagila sa umaga nito, Diyos. Panalangin namin sa iyo, Ma, sa pangalan ni Jesus, aming kang pagligtas. Amen. Dahil sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, hallelujah, pumigil ka, Panginoon, handa na po kumawin, sumayaw, at magpuri tayo sa ating Panginoon. Hallelujah!
Salamat o Diyos kahit na hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Ngunit nga na nararanasan namin ang presensya mo at nangungusap ka, Panginoon. This song, Lord God, inaalay ko po bilang isang revival para sa mga tulad ko na nanghihina, minsan nanghina. Nawa ang fire namin, Panginoon, ay pag-alabing mo ulit at naway lumapit ulit sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, salamat po. Sige po sa lahat ng nakakalam ng aming team. Sabayan niyo po ako kumawin. Salamat sa
manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos. Tunay nga po ang iyong biyaya, Panginoon, na hindi namin masuwat. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin ay hindi namin kayang kantayan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal mo sa buhay po ng bawat isa. Kagaya nga, Panginoon, namin sinabi, hindi kami karapat-dapat, ngunit salamat po sa iyong biyaya at habag. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na patuloy na iyong pinadarama, Panginoon, sa amin. Dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy nga po ng paglilinis, Panginoon, ng iyong banal na Panginoon dugo sa buhay po ng bawat isa. At kami, O Diyos, ay makalapit, Panginoon, sa iyo. Panginoon, salamat po ng marami. Salamat po, O Diyos. Tunay nga po, sabi, wala po talaga kami magagawa, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, sa inyong mga buhay. Kaya dalangin po namin, O Diyos, sa iyo, maging ang bawat iyong mga anak, ay patuloy kami na sa iyo lamang lumapit at magtiwala. Sa iyo namin idulog ang bawat kailagayan ng aming mga buhay, ang bawat aming kailagayan. Panginoon, salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin na kami, O Diyos, ay iyong dinirinig. Pagamat, Panginoon, hindi laging instant, Panginoon, pagsagot mo, kapagsagot mo, Panginoon, sa aming mga panalangin. Ngunit bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na matutong magtiyaga, maghantay, sa takdang panahon na nais na ibigay ang aming mga kahilingan. Sapagkat yun ang tunay po na makakabuti po sa buhay po ng bawat isa. Sadyang hindi po namin maunawaan at hindi namin makikita ang prosesong iyon. Ngunit ang hiling po namin, Panginoon, sa oras pong ito, bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya at pananalig, Panginoon, sa iyo. Sa iyo lang kami tunay na lumapit at magtiwala. Pagmandalangin po namin, Panginoon, sa iyong mga anak. Ikaw, O Diyos, sa patuloy na kami po, Panginoon, sa kailang mga pisikal at pangatawan. Ikaw, O Diyos, sa patuloy po na magpapagaling, Panginoon, sa bawat karamdaman na kailang naranasan. Ikaw din, Panginoon, na magpuprovide ng lahat ng kailang pangangailangan para, Panginoon, sa kailang mga pamilya. Ikaw, O Diyos, sa patuloy na gumitna, Panginoon, sa bawat relasyon, sa mag-asawa, sa mga anak, sa mga ina, sa lahat po, ikaw po ang tunay nga po na manguna sa buhay po ng iyong mga anak. Salamat po ng marami sapagkat alam po namin ikaw po ay tunay na buhay na Diyos. Ikaw po ang tunay na kailangan namin sa aming mga buhay. Kaya dalangin po namin, Panginoon, i-fix namin ang aming mga mata sa iyo lamang po. Is namin, Panginoon, ang aming mga puso sa pagtitiwala. At patuloy kami na maglingkod para sa iyo. Patuloy ka namin sambahin, pasalamatan, luwalatiin, dakilayan, sambahin sa lahat, O Diyos. Sapagkat tunay po ang lahat para, Panginoon, sa iyo. Lord, dalangin po namin ang aming bansa Pilipinas. Kayo, O Diyos, sa patuloy na manguna, Panginoon, sa bansa namin. Sa bawat leader po, Panginoon, lagi namin hiling magkaroon, Panginoon, sila ng banal na pagkatawad sa iyo. Magkaroon, Panginoon, sila ng malaking personal na relasyon sa iyo. Upang ang kailang pamumuno, Panginoon, ay maging tama, ang kailang mga mamalakad, ang mga magiging desisyon nila, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo at makatulong, Panginoon, sa lahat ng mahalayan. Dalangin po namin, O Diyos din, ang iyong mga lingkod. Ikaw, O Diyos, sa patuloy na mangunguna, Panginoon, sa kailang mga buhay, ang mga pastors, ang mga elders, ang mga deacons, ang mga music ministry heads, ang mga dancers, ang mga worship leader backup, ang mga musicians, Panginoon, ang usherettes, lahat, Panginoon, maging ang tagapagluto namin, tagapaglinis, Panginoon, ng church. Lord, ikaw po ang patuloy na mangunguna at gagawin, Panginoon, sa buhay nila. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa lahat na kanilang ginagawa, pagabat nila kanila silang mga suliranin. Salamat po sa pagpatuloy silang tumatayo, Panginoon, sa gawain ito upang dakilain ka, sambahin ka, pasalamatan, Panginoon, sa lahat. Dalangin ko po, Panginoon, ang pagpapasalamat sa katugunan na kagalingan, Panginoon, kay Ate Tess Padua. Salamat po
maging sa iba pa, Panginoon, na may karamdaman na patuloy po na Ikaw, O Diyos, ang tunay na nagpagaling. Salamat. Panginoon, sa oras pong ito, dalangin po namin sa magdadala, Panginoon, ng iyong mensahe. Lagi naming hiling, tumanim ito, Panginoon, sa iyong mga puso at isipan at may sa pamuhay po namin ito. Salamat, Panginoon, sa buhay na magdadala, Panginoon, ng iyong mensahe. Dalangin po namin, i-cover mo siya mightily ng iba na Espiritu at patuloy pa kayo nisin po ng iba na pangyari ng dugo sa tanging pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen po. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po. Napakabuti po ang Panginoon. At susubukan po natin ngayon ang ating bagong wireless. At sa biyaya po ng Panginoon, pag iyan ay pasalamatan po ating Panginoon, tayo po ay nag-achieve po sa pagpapala po ng Panginoon. Meron po tayong bago na dalawang speaker po dito. At ito po ating nasa harap po. Yan, yung ating pong monitor speaker. Yan, pagpasalamat po natin sa Panginoon. Yan. God is good. Yan, mahina. God is good. Yan. And all the time, God is good. Yan. God is good always. Amen. Sige po. Bukas na po. Uy! Relax. Hindi po ba nakakaalam po ng Roblox yan? Nakakaalam po ba? Nakaka-relate po ba dyan? Bata, matanda, nakaka-relate po. Ano ho? Roblox. Kung titignan po natin, yung kanya-kanyo ay wholesome. Makita niyo po, ano ho? Wholesome yung pagkaan niya, parang cartoon, parang pambata, ano po. Pero ano po ba ang nasa likod ng larong yan? Ano po ba yung katotohanan sa likod ng larong yan? Yan po ay masyado nang maging controversial. Lalo na po, kahit po sa ating mga mambabatas, yan po ay tinitignan. Kung pwede na po siyang iban dito po sa Pilipinas. Sa likod po niya, nakala po natin medyo wholesome, pero sa likod po ng larong yan ay meron pong mga hindi kanais-nais at hindi po ibig-ibig na pananalita, pag-iisip. Yan ka makakarinig ng mga mura. Yan. Puto at konsinta, maririnig po natin dyan. Pati yung mga walang utak, yan po natin maririnig. Pati po ang bubuli, nandiyan din po sa loob ng larong yan. Kung titignan po natin, may katotohanan sa loob at sa likod ng larong yan. Na dapat pong malaman ng bawat isa po sa atin, lalo na po sa mga magulang, lalo na po dun sa ating mga anak. Minsan, tuwan-tuwa tayo, mga bata, pinababayaan natin, pero hindi natin alam. Nagtutulak po to para ilayo. Una, sa ating Diyos. Pangalawa, ang mga magulang. Subukan niyo po yung inyong anak bata maglaro nito, tapos awatin niyo. Awatin niyo. Kahit nga may matanda, awatin niyo eh. Gagalit po sa inyo. May inis, diba? Pagka pinipigil sila na maglaro. Isa po yan sa ano. At bago po tayo mag-umpisa, gusto ko umpisahan muna po sa isang ating pong mag-aaral, sa isang trivia, sa papong katotohanan. Ito po ay isa. Yan po ay isa sa katotohanan na minsan hindi po natin napapansin na meron pong mga ganitong bagay na naglalayo sa atin. Sa piling po ng ating Diyos. Lalo na po sa mga bata. Gusto ko muna umpisahan sa isang trivia. Trivia tayo para minsan baka kasi hindi alam ng mga nating kapatid o
O tayo mismo, magugulat tayo, meron pala sa Bible noon. Di ko alam pero ginagawa ko. Di ba? Meron pala sa Bible. Ay, isa po, umpisa ko, una po, ay itong trivia na to. Sino po sa inyo ang nagsasalita po niya? Sino po sa inyo ang nakapagbigkas niyan? Isa pong katotohanan na dapat po nating malaman, yan po ay nasa Bible. Hindi po yan basta sinasabi. Sino po sa inyo ang nakapagbigkas na yan? Once, minsan, o madalas, nababanggit po ba natin ito? Ito po ay isang katotohanan sa Biblia na meron po, baka hindi po natin alam. Inuulit-ulit natin, sinasalita natin, pero meron pala sa Bible. At ang sabi nga po dyan, di ba? Pagbabasahin natin, sabi po dyan, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sinedrin. At ang sino mang magsabi sa kanya ng kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ganun niya po tinitignan ng Bible, ganun kabigat. Yung salitang yan. Nanganganib kang pumunta sa impyerno. Kaya baka nami-miss understanding natin na minsan baka akala natin okay lang na binibigkas. Pero mali po at hindi po dapat. Kasi malinaw po ang sinasabi ng Bible. Malinaw po mga kapatid. Amen po? O ayaw yung bitawan? Kasi pag nagugulat kayo o nagagalit kayo, sinasabi niyo yan, hindi po sana. Ano ba tawag doon? Manawari po sana ay huwag po natin ito pong ugaliing bigkasin. Isa po to sa magiging topic po natin, isa po to sa mga katotohanan na sinasabi po ng Bible. Diba po? At ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan, sabi nga, ay kalayaang mula kay Kristo. Yung ating pong itatapik po ngayong umaga po. Makibukas po tayo sa aklat po ng Juan. Yan po. At pakibasa po, kung okay na yan, pakibasa po. Sabay-sabay po natin ang basahin. Ready po. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyo na naniwala sa Kanya, patuloy kayong susunod sa aming turo, kayo may tunay ng mga lagto. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay po, sa salita ng Panginoon, tayo po sumadaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras nito at muli po ay hinihilip namin ang patnubay ng inyong pong Banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin. At muli po, O Diyos, ang inyong pong buksan yung aming pong espiritual na pandinig at pangunawa upang, O Diyos, ang bawat isa po sa amin ay maunawaan namin ang nais mo at ang iyong mga salita sa buhay po. Ito po kami sa magdalangin sa aming pangalan mo, Panginoon Jesus. Amen and amen. Ayan po. Yan po ang ating titignan ngayong umaga. At ang una po natin titignan sa mga versikulong ito ay ito pong sinasabi po ay tunay na maging disipulo. Yung po sa una ay sabi po ay tunay na maging disipulo. Pag 12 disciple po, ito po yung 12 disciple, pag sinabi po, ito po yung mga naging disciple po ng ating Panginoon. Ito po yung mga tunay na naging disciple ng ating Panginoon. Pero dahil sa 12 disciple na to, ay nakakalungkot, may Judas pa. Sa 12 disciple, may naging Judas pa po. Yun po isa. Kaya, mga kapatid, wala po sanang Judas sa atin po. Bilang anak ng Diyos. Yan po yun, meron po siya naging 12 disciple. Sabi nga, yan ang ating Panginoon. Mga tunay niyang disipulo na ang karamihan po sa kanila ay umabot po talaga sa kamatayan sa paglilingkod sa Panginoon. At ang isa po ano dyan, sabi nga, yung iba dyan ay nakakalungkot nga po talaga sa kanila pong paglilingkod sa Panginoon ay talagang, ang tawag doon, namatay po ng hindi maganda yung iba. Parang isa lang po ang alam kong hindi namatay ng hindi po kanais-nais dyan.
Pag sinabi po ang tunay na deposito, ito po ay isang kondisyon. Kondisyon po siya na kung patuloy kayong susunod. Sabi po, kung patuloy kayong susunod. Ang sabi po kasi dyan sa 31, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay na mga alagad ko. Kung patuloy. Makita niyo yung kondisyon. May kondisyon na kung kayo patuloy, kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na disipulo. Ang tunay na pananampalataya hindi lamang basta paniniwala po sa isip. Ito ay pamumuhay po at patuloy na pag-iingat sa mga turo ng Diyos at pananatili doon sa utos po ng Diyos. Ibig sabihin ng pananatili ay abide, to abide. Sabi nga, na nangangako ng pagiging tapat natin sa Diyos araw-araw. Lalo na kapag dumarating po tayo sa pagsubok. Yan po ay isang condition po. Ang pagsunod po sa utos ng Diyos ay isa pong basihan kung tunay nga ba tayong anak ng Diyos. Marami po kasi nagsasabi, minsan, sabi nila, born again sila. Born again Christian. Pero, ang nakalungkot, hindi po nakikita sa kanilang buhay, sa kanilang pong pananalita, sa kanilang pong kilos, at sa kanilang pong pag-iisip. Minsan, nakalungkot po na isa po yun sa katotohanan minsan na minsan ay hindi ba ipakita sa pamumuhay po. Hindi po masunod kung ano po yung ninanais ng Diyos sa kanilang buhay. Kasi nga po, sabi nila, born again sila, pero sabi nga, isa po, ano po isa sa pinakamahirap sundin na utos ng Panginoon? Love your enemy, no? Mahalin mo yung kaaway. Ano mo nga ito ba? Mamahalin yung ano. Baga tinamuhian mo na. Diba? Pero sabi na Lord, yun ang utos eh. Wala tayong magagawa. Kailangan sundin, mahalin. Diba? Sabi nga po, ilan po sa atin na mga anak ng Diyos na yung kaaway mo ay panalangin mo. Diba? Mga kaaway mo, pero dahil sabi ng Diyos, kailangan mo siyang panalangin kasi kailangan mo siyang mahalin. Pero minsan, hesitate tayo kasi na bilang tao, nangingibabaw yung damdamin natin na hindi tayo Ngayon, sabi nga, dahil hindi makasunod, ito ngayon ang problema. Kaya hindi makasunod, kasi hindi alam ang utos. Hindi niya alam ang utos. Kaya hindi makasunod. Ngayon, bakit hindi alam ang utos? Di ba? Kasi, hindi naman nagbabasa ng Bible. Ngayon, bakit naman hindi nagbabasa ng Bible? Kasi walang Bible sa bahay. Di ba? Meron na ng Bible. Diba? May Bible naman, may Bible apps. Pero busy. Baka mas busy pa doon sa Roblox. Pero, sa madaling salita, wala akong interest magbasa ng Bible. Period. Diba? Paano kung meron? May Bible sa bahay, andyan yung Bible. Sabi nga nung iba, dati nga, sabi ko isang pastor, ang Bible na doon, nag-aalikabok na. Pinapagpaganda lang para medyo Minsan baka gano'n ang nangyayari po sa atin. Kaya hindi po tayo makasunod kasi hindi po natin alam yung utos. Dahil hindi natin alam ang utos, dahil hindi natin wala tayong Bible. Sumusweldo naman tayo. Nagkakaroon naman tayo ng pera. Di ba?
Bakit hindi natin pag-ipunan? Piso araw-araw. Hanggang sa makabili tayo ng sarili nating Bible. Maganda na nga po ngayon, napakadali na eh. Kasi po, kahit di ka na bumili, na po. Meron na sa cellphone, apps. Ang problema nga lang sa cellphone, habang nagbabasa ka, biglang mag-chat si kumare. Ayun, doon na, nauwi na sa conversation. Kwentuhan na, nag-chat na lang, nakalimutan na magbasa doon sa Yun ang problema po sa hindi katulad po ng literal na Bible po natin, na pag nagbabasa ka, walang nagpa-pop up dyan. Walang lumalabas dyan na messenger, mga commercial ads, ng beauty products, lalabas yan. So, pag lumabas yung beauty products, susundan na, sabi ko, magkano ba ito? Tapos check out, o kaya add to cart. Ganun lang na ginagawa para isa nakakalimutan ko. Pero iba po talaga yun, sabi nga, magbabasa ng Bible. Kanina nga po, ang ganda po ng pinag-aaralan po natin, di ba? Bibigyan ko lang po ng konti, pinag-aaralan po natin, di ba? Kasi tungkol sa katotohanan po. Sabi nga, ang ganda ng pinag-aaralan kanina. Sabi nga ay pinagaling yung bulag, pinagaling yung alipin ng isang centurion, di ba? Kasi bakit nga po kasi sila lumapit sa Panginoon? Bakit sila bumalik? Kasi alam po nila yung katotohanan. Alam po nila, etong Diyos na to, kilala nila. Kaya sila lumapit. Alam nila na mapapagaling nila ang Diyos. Amen? Example po, sabi natin na naalala po, umiiral po sa maraming Kristiyano, sabi nga ay, ang tawag na nga po ngayon, parang yun po sa karamihan, minsan po, ang tawag na po ay parang performer na po. Hindi na po worship minister. Kasi bakit? Minsan, nakakalungkot po, sad to say, minsan po, dito na lang po sa ating church, tatayo po. Minsan nakakalungkot, pag oras ng misahe, ang tanong, nasaan po? Minsan, yung ating pong mga kabataan. Minsan, nasa labas o, di ba? Minsan naman, kung di nasa labas, may hawak na cellphone. Di ba? Baga, in 7 days po, di ba? Sabi natin, 7 days o 6 days ng buhay natin or 1 week. Sabi natin, hindi tayo nakakapagbasa dahil busy tayo magtrabaho, busy tayo magtrabaho. Pero one day lang po yung inihingi ng Panginoon. Sana po ibigay na natin dito every Sunday. Sana na ibigay na natin sa Kanya yung best. Kung kailangan natin makinig tayo. Kung kailangan natin study. Minsan nga nakakalungkot na ang time po natin ay yung mga katotohanan. Kasi katotohanan, sabi nga, lalaya tayo pag po natin yung katotohanan. Sabi nga po, anong oras po ating Sunday school? 9 po. Anong oras po tayo dumarating? 9:30. Mag-umpisa na po Sunday school natin, di ba? Yun po. Isa po yan sa katotohanan na dapat po natin nakikita at nalalaman. Kasi hindi po tayo lalaya kung hindi po tayo nalalaman. Parang sa buhay po natin, bakit po tayo nandito? Nalaman po kasi natin na tayo po ay makasalanan. Amen? Kaya po tayo pare-parehas po nandito. Nalalaman ng katotohanan na tayo po lahat ay makasalanan at lahat po tayo papunta sa impyerno. Pero dahil po sa Diyos, na inialay niya kanyang buhay, ay nagkaroon po tayo ng kaligtasan. At nalaman po natin ang katotohanan na tayo po may kaligtasan, kaya po tayo dito lahat. Amen? Marami pong tumatayo. Sa ibang church, halos gano'n din po. Minsan, gano'n din po yung kanilang agony, gano'n din po kanilang mga reklamo. Yan po. Minsan, oo, nakatayo po tayo on the stage. Mga tumatayo po ito. Pero nakakalungkot, meron pong nawawala sa buhay po nila. Wala pong yung Bible reading po nila. Wala po. Prayer. Minsan pag-prayer nyo po natatakot. Nagtuturuan. Ikaw na mag-pray. Okay ko.
Parang takot na takot sa prayer. Eh, pinakamasarap nga po ang prayer eh. Yung lagi tayo dumudulog tayo sa Panginoon. Ayan po isa sa pinakamaganda. Meditation. Ang kabataan, meditation. Meditation, parang meditation. Meditate, yung nakaganon mo kami, tapos sabi ko pa. Tapos nakaganon pa, parang Sarah Geronimo. Meditation po, yung nakipag-usap ka ng tahimik sa Panginoon. Tinitignan mo yung lahat ng iniisip mo, inanamnam mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sa bawat araw na nagdaan. Yun po yung pag-meditate. Bakit po natin kailangan to? Again, sabi nga po, tumitindi po yung kalaban ng Bible sa panahon po natin ngayon. Sana makita natin to na yung Bible po, tumitindi ang kalaban niya. Marami siyang kalaban. Ano po ang una dyan? Number 1 na po dyan, social media. Totoo lang po, yung social media. Kahit po ako, nahuhook yan eh, yung ganyan. Yung naabot po ng launa ng madaling araw. Yung ano ba yun? Korean, ano? Sabi ko na po, Korean. Korean, nubela na naman. Misa nahuhook, hindi mo napapansin. Naubos yung oras mo dyan. Diba po? Ang pagbabasa po ng Bible, para malaman natin, para tayo makasunod, yan po ay hindi uubos. Ubos po ba yan ng mga isang oras? Baka wala pa ko, mga 15 to 20 minutes na. Makaka-isang chapter ka na. Pero yung Roblox, yung ML, ilang oras po dyan? Kaya po dyan ng 4 hours. Kaya no? 4 hours? Ang galing na yung dahil. May gadget pa nga yan, no? Minsan, bibili pa ng mga ano may nilalagay dito. Mga kabataan, yung para sa tam, no? Para maganda yung ano. Maganda yung laban. Minsan, yun mo yung ano. Kaya mo, umuubos po ng oras yan. Malaking oras. Pero doon po sa oras, para po magbasa ng Bible, para malaman mo yung kanyang mga utos, para makasunod ka, ayun po ang minsan makakaligtaan po natin at hindi po natin nagagawa. Amen? Parang lungkot na lungkot. Amen? Amen. Malungkot kasi buksan. Siguro, ano, siglahan ka natin, ano? Ayan. Kaya, minsan yung lifestyle, umaagaw din. Minsan, pag nakapapad po sa, sa social media, yung nagkakaroon pa na ng parang self-pity, emotional stress kasi nakikita mo, no, yung mga barkada mo, nato sa Boracay, no? Kaya kami nakakapunta, no? Minsan, isa sa nag-ano, no? Huwag ganitong, no? Pag nakikita mo yung kagagandang lugar sa Pilipinas, no? Ang gaganda naman po talaga, eh. Pag gusto mo talaga ikutin, eh, no? Minsan, yun yung nag-iisa sa akin, no? Minsan, ano sa atin, yun yung pinagpaplanuhan natin na gawin. Pero yung pagpaplano, kung ilang oras, ilang minuto tayo uupo para magbasa lang ng Bible, diba? Pinadali na nga po sa panahon ngayon eh. Ang kagandahan po ngayon, yung pagiging high-tech, may advantage din po yan eh. Pero kahit saan, dala mo, nasa cellphone mo eh. Bubuksan mo lang, di ba? Kasi may mga commercial pa nga yan, ano? Ano nyo, sa mga cellphone may commercial, no? Download your apps. Bible, di ba? Para makapagbasa ka, para pagbukas mo na sa screen, meron na kaagad Bible verse. Mababasa mo kaagad. Napakadali na. Yun po yung kailangan natin gawin para po tayo makasunod. Diba? Huwag na po natin idahilan yung wala tayong walang Bible, di makapagbasa, busy. May stop na po tayo doon. Laluhin po natin, lagyan po natin ng time, ng oras kung kailan. Para, kahit window time, lagyan natin ng window time para malaman natin kung ano-ano yung kailangan natin, di ba? Yung, para malaman natin yung kanyang utos.
Sabi nga po dito, tingnan nyo, sabi ko, kayo po talaga ay we are the disciple of Christ. Sabi po niya sa Lucas, bakit niyo ako tinatawag ng Panginoon? Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutukan ang sinasabi ko. Malinaw po yan sa Lucas 6:46. Diba? Pupuri tayo sa Panginoon, nandito tayo, umaaten tayo, pero hindi naman natin tinutukan yung kanyang salita. Paano po natin masasabi na tayo po ay tunay na disipulo ng Panginoon? Pangalawa po, sabi sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ay sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, ano sabi po? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Dinadaya lang natin sarili natin kung nakikinig lang tayo. Yung Bible study dyan, nalaman na natin katotohanan doon sa Bible study, pero hindi natin isinagawa. Yan ang sabi po ng Bible. Dinadaya po natin ang ating sarili. 1:14-15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Ayan. Malinaw po. Di ba po? Kailangan po talaga may pagsunod doon sa turo ng Panginoon para masabi na tayo po ay tunay na disciple of Christ. Amen? Amen. Ayan. Isang meeting nga po muna. Nalulungkot tayo pagkatotohanan ito. No? Ayan po. Ang pangalawa po, alam mo ang katotohanan. Ito po katotohanan, pag alam na po natin ito po isang proseso na malalaman po ninyo ang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi po isang filosofiya o konsepto lamang. Ito po ay kailangan nating malaman na ang katotohanan ay kanino nagmula, kanino ba dapat makita ang katotohanan. Kanino po dapat natin makita ang katotohanan? Kay Jesus Christ po, di ba po? Ang sabi ko sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, di ba? At ang buhay. Habang pinag-aaralan po natin ng patuloy yung salita ng Panginoon, lalo natin siyang nakikilala. At ang pagkilala ito, habang nakikilala natin, habang nagbabasa tayo, doon po tayo unti-unting nababago. Amen? Diba? Kasi nalalaman po natin katotohanan na ito pala, kaya katulad ng trivia kanina, mali palang sabihin yun. Ngayon, hindi na natin sasabihin yun. Hindi na po dapat, kasi masamang sabihin po. Amen? Yun po yung mga sample na alam natin yung katatahanan. Kung sinasabi nilang hawak nila ang beat, tayo hawak natin ang root. Amen? Diba? Yun po. Kaya unti-unting nababago po yung ating pag-iisip. Unti-unting nagbabago yung ating puso. Diba? Yung ating pong kilos. Unti-unti po yung nagbabago habang tayo po ay patuloy na inaalam ang katotohanan sa ating Panginoong Jesus. Kasi sabi po dyan, di ba? Sa 32, makikilala ninyo ang katotohanan. Amen? Yan po yung sinasabi. Know the truth. Di ba po pagka meron po tayong mga, kunyari, for example, si narating sa akin si Godwin, ano? Godwin, for example, meron siyang iniirog. Meron siyang gusto, ninanais. O hinahanga na lang. Hinahanga na lang, di ba? Tayo po ay nagiging interesado na alamin kung sino siya, alamin kung ano yung buhay niya, alamin kung ano yung kinakain niya, ano ba yung favorite niya, ano ba yung ayaw niya. Yan po yung inaalam natin. Diba? Kahit dun sa mga sa mga iniidolo natin mga artista, mga di ba? Pag yung pagbuo-kabuang pagkatao, minsan ng ating iniirog, ginugusto, ina-idol, ay hinahangaan, ay inaalam natin kung ano yung mga katotohanan sa buhay niya. May allergy pala siya sa mani, hindi ko siya bibigyan. Diba? May allergy pala siya sa dinuguan, hindi ko rin siya bibigyan. Ayun pala. Diba? Pagka inaalam natin. At kadalasan ito, di ba, pag inaalam natin, lalo sa mga idol natin, pagkadalasan, no? Yari, may idol tayo na ang mga K-pop, no? Kita mo yung tsura nung nag-idol. Ano yung tsura niya?
Mukha rin siyang K-pop, no? Di ba? Ang itsura niya, K-pop na K-pop din. Ano yan, no? Pagka kasi, inaalam mo kasi kung ano yung mga gusto niya. Kahit yung kinakain niya, no? Ano ba kinakain ni, si Sansay? Ano yung Sansay? Kapagay ba yun? Sino buhay? Dawing Su. Diba? Si Dawing Su. Ano yung kinakain nila? Bibili ka rin sa Korean market. O kaya Korean store. Taiwanese ba? Mali pa pala. Yeah, kasi di ko alam, di ko inaalam yung katotohanan na kanila eh. Pagka, alamin mo, minsan kung ano yung kinakain nila, no? Yung rin kakainin mo, kasi inaalam mo eh. Ganun yung ano. Ang tanong mga kapatid, ito po ang maganda. Ang tanong, diba? Kung nalaman natin ang katotohanan patungkol sa Panginoong Jesus, kinilala po ba natin siya? Naisabuhay po ba natin ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay po natin? O kilala lang natin siya? Alam lang natin na siya ay Diyos, pero hindi natin siya kilala. Kasi yung mga kinikilala natin eh. Talaga sinusubaybayan natin sila eh. Pero ang Panginoon Jesus pa, kinilala po ba natin? O alam lang natin siyang Diyos? O alam lang natin siyang tagapagligtas? Amen? Diba? O kilala natin siya. Iba kasi po yung alam lang natin siyang Diyos, pero hindi natin siya kilala. Parang karpintero ho. Si Jesus Christ po ay isang karpintero. Pero hindi po natin alam kung anong klaseng karpintero siya that time. Kasi sabi lang doon, karpintero. Tayo po, pag may kilala tayong karpintero, pero hindi po natin alam kung anong klase po siya karpintero. Di ba po? Alam mo lang, karpintero siya. Makikita mo lang siya at makikilala mo lang siya pag gumagawa. Di ba? Kilala ko na yung karpintero yan. Pagka umiskwala ng umiskwala ng pader yan, talagang palis yan, pailaya. Yan yung karpintero na kilala ko. Tapos, parang yung kakilala ko pong karpintero. Karpintero siya, pero yan yung karpintero hindi nagpapalit ng bubong, pinapatong lang yung bago. Diba? Ang hirap po ng ganong karpintero. Minsan ganun po, hindi natin, alam lang natin yung title niya sa karpintero, pero hindi po natin siya kilala kung paano po siya maging isang karpintero. Ang tunay kang kung tunay ka kung disipulo ay at mahal mo talaga si Lord, dapat kilala mo siya. Amen? Dapat kilala natin siya. Alam natin kung paano siya magpo-provide. Kanina nabanggit ni Elder di ba? Paano yung sabi nga, hindi instant. Minsan, di ba? Minsan, meron talagang waiting, meron agad opo, meron hindi. Di ba? Parang, alam mo siya kung paano siya mag-provide ng ating Panginoon, alam din natin dapat kung paano siya magdisiplina. At dapat alam din natin kung paano siya tumutugon sa lahat ng bagay. Amen? Alam po ba natin, minsan alam lang natin kung paano siya tutugon sa mga bagay na pangailangan natin. Alam din po ba natin kung paano siya magdisiplina o magparusa? Para example po, pagka ikaw ay naging katitisuran. Ano sabi ng Bible? Pag ikaw ay naging katitisuran, mas mabuti pang I don't remember the verse, pero ang sabi po ay aliya ka sa liig at itapon sa dagat. Ganun yung parusa na yun. Ganun ka-extreme. Yung parusa ng mga kung isang Kristiyano ay nagiging katitisuran. Hindi ka nagiging magandang patotoo doon sa kapwa mo, sa ibang tao. Ganun ang gustong parusa. Kasi nasabi ko sa Bible, aliya ka sa liig ng bato at itapon ka sa dagat. Mahirap po yun. Kasi buhay ka, tapos sisinok-sinok ka doon sa ilalim ng dagat. Mahirap yun. Mahirap kong parusa. Kailangan alam din po natin
Pag alam po natin ang katotohanan, hindi po tayo maliligaw. Kaya po sabi, know the truth. Kailangan alam po natin yung katotohanan. Pag nalaman po natin katotohanan, hindi po tayo maliligaw at hindi po tayo kayang hindi tayo kayang dagitin ng kahit anuman dito sa mundong ito. Kasi alam natin ang katotohanan. Ang minsan po, pag hindi po natin alam ang katotohanan at hindi po natin nalaman ang katotohanan, through reading the Bible ay minsan madali po tayong nadadagit. Kahit sa mga ibang turo, madali po tayo. Lalo na kung magaling magsalita yung sa'yo ng turo, ibang sekta, baka po madala ka. Kahit po dun sa minsan pag may andyan na po yung problema, ang Bible may kasagutan pagdating sa mga problema. Pag hindi natin alam yun, madali tayong bumagsak pag dumadaan po tayo sa mga problema. Pero kung nandoon po tayo, nakikita po natin, nababasa natin sa Bible, kaya-kaya po natin yun. At alam niyo po ang isa pong katotohanan na dapat pong malaman natin, wala pong binatbat si Satan sa buhay natin pag alam po natin ang katotohanan. Amen? Wala siyang kayang gawin sa atin. Kasi 2,000 years ago na. Ano na yan? Wala nang magagawa sa atin yan. Ang kailangan lang talaga ay alam po natin ang truth sa Panginoon, ang katotohanan. Sabi po ni Charles Spurgeon, sabi po natin na ito po, sabi po niya, ito po na sinabi niya, if you wish to know God, you must know His Word. If you wish to perceive His power, you must see how He worked by His Word. If you wish to know His purpose before it come to pass, you can only discover it by His Word. Ano lagi sinasabi? Laging by His Word. Kung gusto mong malaman ang Lord, kung gusto mo siyang makilala, ito pong salita ng Panginoon, basahin mo. At ang sunod yan, yung kapangyarihan, yung power ng Lord, paano mo malalaman? Dito pa rin. Makikilala mo kung ano yung kapangyarihan niya. Pangatlo, yung purpose, di ba? Yung purpose, before it come to pass, ano yung purpose niya sa buhay mo? Ano magiging purpose niya? Andito rin po, sa Word of God. Lagi niya ini-emphasize niya lagi, this Word. Di ba? Ilang beses niya po yan? Pinasabi? 3 beses, ba? Nakalagay dyan, His Word, His Word, His Word. 3 beses po. Na kailangan po, kung gusto mo siyang makilala, at kung gusto po siyang malaman ang katotohanan, yan po ang sinabi ni Church. Spurgeon. Ano ba? Buyo eh. Pangatlo po, tayo sa tulong. Tunay na lumaya. Yan. Yung sa bandang huli, sabi nga po, kung alam mo ang katotohanan, ay tunay kang lalaya. Amen? Amen. Taas nga po kamay na tunay ng malaya. Malaya. Yan, malaya tayo. Amen? Amen. Ang malaya po ay isang resulta. Ibig sabihin, kung tayo po'y malaya, ay po ay isang resulta na sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kayo, kung alam na natin ang katotohanan, ibig sabihin, lalaya talaga tayo. Amen? Amen. Hawak natin ng truth. Sila bit, tayo truth. Diba po? Marami sa atin ang nakatali sa kasalanan, takot, pagkakabalisa, at maling paniniwala. Ipinangako ni Jesus na ang kanyang katotohanan ang magiging susi upang tayo ay mapalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito ay kalayaan na namumuhay ng may kapayapaan at katwiran. Gusto lang kong
sabi dito, nakatali sa kasalanan, takot sa pagkabilsa at maling paniniwala. Minsan, andun pa ho tayo minsan eh. Minsan may mga anak ng Diyos na hindi pa ho talaga. Parang minsan naniniwala pa rin ho, no? For example, minsan meron pa ho naniniwala sa balis. Naniniwala pa mo ba sa balis din eh? Nung sabi, pag sumakitan dyan, ano ho? Oh, lalawayan. Ayaw, gusto mong kalaway? Wala akong may gusto noon. Kumbaga, yun po isang mga maling paniniwala. Minsan kasi minsan dahil sa hindi po natin alam yung katotohanan, minsan hindi po tayo makalaya to sa ano. Pero ang totoo, kung alam po natin, sabi nga, sino po yung ano dito? Naniniwala pa sa kandila. Kami naniniwala pa po sa kandila. Maling paniniwala po. Ayun po yung kandila. Tapos may batya. O planggana. Ayun po, minsan na. Pagka frustrated na po tayo, gusto talaga natin bumalik. Minsan, doon po tayo napunta. Hindi po dapat. Kasi kung alam po ang katotohanan, tayo po ilalaya sa lahat po ng klase ng kasalanan. Amen? Kasi sabi po diyan, sa 32b, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? Amen. The truth will set you free from the bondage of sin. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, nalaman na po natin ang katotohanan at ang tanong po, tayo po ba talaga ay tunay na lumaya? Hindi ko po marinig. Amen. Yan. Kasi meron po marami po, minsan may mga Kristiyano po, there are many Christians saying na pinatawad na ako ni Lord. Okay na. Ang tanong, kung pinatawad, ang tanong, nagbago ba? May pinagbago ba? Kasi sinasabi nga minsan, sabi, malaya na tayo. Alam natin ang katotohanan. Diba? Ang tanong, kasi kung tunay pong malaya, ang kasunod po niyan, sabi nga po, ang tunay na malaya, sabi po niyan ay resulta. Diba? Ang kasunod po niyan, dapat po meron po tayong magandang patotoo. Testimony, ang sinasabi nga po, doon sa ano ay, meron po tayong fruit of the Holy Spirit. Amen? Lungkot-lungkot talaga ng wow. Parang mga lumonyo. Ayan. Dating madamot ngayon, cheerful giver na. Amen? Dati kang tamad. Tamad pa rin. Dati yung isang pinggang inugasan mo ngayon, sinamahan mo na ng baso mo. Hindi pa rin kasama yung iba, sa'yo pa rin yung inugasan mo. Dapat, maghuhugas na ng pinggan. Ayan. Masipag sa church, dapat. Mas masipag sa bahay. Amen. Amen mga nanay? Amen po, no? Dapat po, amen. When we say malaya, there's a lot of changes in our life. Amen? Maraming magbabago. Unti-unti po yan. Hindi po yan biglaan. Sabi nga, hindi yan biglaan. Pero ladder by ladder, nababago tayo through Christ. Amen? Kasi po, ano po ang target ng Christian? Kailangan po maging Christ-like. Hindi po madali. Hindi po sinabi kasi ng Bible na madali ang buhay po natin. Once na tayo po ay naging Kristiyano, ay talagang tayo po ay vulnerable na sa pag-atake ng kalaban. Amen? Kaya kailangan natin, ladder by ladder, tayo dapat ay nagbabago. Proseso po ang pagbabago, hindi po ito overnight. Amen? Hindi kinabukasan, member ka ngayon, kinabukasan, pastor ka na, hindi po ganun. Kailangan unti-unti po yan. Proseso po yan. No? Baga, unti-unti lang po sa biyaya po ng Panginoon. Amen? Amen.
Kasi sabi po ng favorite ni Elder Eliel, 2 Corinthians 5:17, ano pong sabi? Palitan na bago. Pero sabi ko nga po, hindi po yan overnight. Yan po ay sinasamahan po ng dasal. Nasamahan po yan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-meditate sa Panginoon, para po natin matupad po yan. Amen? Amen. Sabi nga po, we are now free. Sabi nga, tayo po ay sa bondage ng kasalanan, tayo po ay malaya na lahat. Kaya po tayo nandito dahil tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging anak niya. Amen? Amen. Tayo po lahat ay malaya na. Kailangan lang po natin i-practice, kailangan lang po natin magpatuloy hanggang sa makamit po natin yung ninanais ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Sige po, lahat po tayo ay tumayo. Mga kapatid, alam niyo po, habang tayo po ay ating pong inaalam ang katotohanan sa ating pong Panginoong Diyos, habang tayo po ay nakikipagniid sa ating Diyos, habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, at sa pag-alam po ng katotohanan, tayo po ay nagiging, simula po, nung tayo po ay kumilala sa Panginoon at tumanggap ng kanyang pag-ibig, tayo po ay nagiging target na po ng kaaway. At ang una pong tinatarget niya ay ang ating pong pamilya. Kaya nga po, dapat ay lagi po na tayong dumulog at lumapit sa ating Panginoon to cover us by His power, by His Spirit, and by His blood. Ang katotohanan po ay kailangan po natin sa ating buhay upang mapagtagumpayan po natin ang buhay po natin ito sa mundong ito. Upang sa lahat po ng pagsubok ay tayo po ay makakalampas. Dahil ang katotohanan po sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo, tayo po lahat ay lumaya. At tayo pong lahat ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan na nagmumula sa atin. Kung kailangan lang talagang isuko natin ang buhay natin sa Kanya totally. Wala tayong itatago, wala tayong ililihim sa Kanya. Lahat po ay sasabihin natin sa Panginoon. Lahat po ay kukumpes natin at lahat po ito ay idudulog natin sa Panginoon. At maniwala po kayo, hindi po tayo tatanggihan ng Panginoon at hindi po tayo itatakoy ng Panginoon. Patuloy niya tayong mamahalin, patuloy niya tayong babantayan, aalagaan bilang kanyang anak. Ang kalaban po, wala akong magagawa sa atin yan. Matagal na po yung talunan. Ang kailangan lang natin ay patuloy tayong dumulog sa ating Panginoon. Patuloy natin siyang papunihan. Patuloy natin siyang itaas sa ating buhay. Hindi lamang sa ating buhay, kundi sa kabuuan po ng ating pamilya ay patuloy nating kinalanin ang katotohanan na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ka, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa oras po nito na minsan pa, Panginoon, pinaunawa mo sa amin niyo pong salita, Panginoon. Lord, alam po namin na walang ibang katotohanan sa mundong ito, sa buhay po namin ito, kundi Ikaw lamang, Panginoon, na nagbigay sa amin ng kaligtasan, nagpatawad sa aming mga kasalanan, Panginoon. At patuloy, O Diyos, dalangin namin, bigyan niyo po
kami, Panginoon, ng kasipagan na alamin, Panginoon, basahin ang iyong mga salita upang masunod namin ang iyong mga utos, Panginoon. At kami nga po, Panginoon, ay patuloy na maging tunay na disipulo at maging tunay na tagasunod sa iyong mga utos, Panginoon. At ang lahat po nito, Panginoon, ay binibigay po namin ng papuri, pagtaas ng iyong dakilang pangalan, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. We sing praises to your name, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Itataas ka namin patuloy, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa bawat pamilya na narito, Panginoon. Lord, over them by your blood. Over them by your Holy Spirit, Lord. And every family of this church, Lord. Hindi lamang kami dito. Sa mga kapatid po namin wala dito, Panginoon. Bawat pamilya po na narito, Lord, na sa ministry. Sila po, Panginoon, ay lukuban mo ng iyong banal na dugo. Protektahan mo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa katotohanan na ibigay mo. Pagiging Panginoon sa kanilang pa. Praise God, tunay nga na tapat ang Diyos. Amen po ba? Ayan, ngayon po ay dadako tayo sa ating pagkakaloob. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 9, 6 hanggang 8. Tandaan nyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay ang kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakaawang gawa. Amen. Sa po ba tayo? Sabi po tayo po ay maghahasik ng marami. Magbibigay ng marami. Sabi nga po, ibigay natin the best sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay higit pang mapagbigay at higit sa ating inaasahan. Kaya tayo pong lahat ay magbigay sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay
Lord, salamat sa bawat isa na patuloy na nagtatapat sa iyo at nagbibigay. Patuloy mong i-bless, Panginoon, ang iyong mga anak. Lord, salamat po sa patuloy na kalakasan ng aming katawan. Sa aming paghahanap buhay, Panginoon, salamat sa pag-iingat mo, O Diyos. Lord, lahat po ng mga biyayang ito ay sa iyo nagmumula. Kaya karapat dapat lamang na ibalik namin ang para sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat sa iyong katapatan. Tunay nga po, O Diyos, na patuloy mo kaming baguhin, Panginoon. Patuloy kami maglingkod sa iyo ng may katapatan, Panginoon. Lord, salamat po. At patuloy na mag-akmit ito sa ikalalago ng iyong siya, Panginoon. Lord, sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, pagin po Panginoon sa umagang ito sa ating pong pagpapatuloy po ng ating mga gawain po ay gayon po every Sunday po ang ating mga gawain ituloy-tuloy ang adult Sunday School and Youth Sunday School na nag-start ng 9 o'clock in the morning. And kasunod naman po niyan ang Sunday School din po ng mga kids sa kabila naman po at gayon din po ang ating Sunday Worship Service na ginaganap every 9:30 ng umaga to 11:30. And also, prayer meeting ay every Wednesday. Nagsimula naman po ng 6 p.m. onwards po. And, ayun po. So, bago po tayo dumako sa pangwakas ay nais ko naman po na tawagin sa una ng ating visitor sa umaga po ito ay si Emmanuel Mendoza. Sige po kapatid. Samahan niyo kami sa unahan para ikay-may panalangin. At isama naman po natin ang ating pong kapatid po na magtitake ng exam. Ating mga kabataan si Kien, tsaka si Vera. At sila po yung magtitake po ng exam po na sa kanilang pag-aaral. And pag-pray po natin na ang wisdom and knowledge ng Panginoon po ay gawin sa kanila. At bago po tayo magtapos ay paalala lang po ang members po ng BOP ay may meeting po after the service. Okay, ating panalangin ang may awan at ang ating bisita, ating ipapanalangin na ang pagpapala ng Diyos ay sa kanila. Stretch natin ating kamay sa kanila. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay sama-samang lumalapit sa iyo. Aming dinudulog sa inyo, Panginoon, ang aming bisita, dakilang Diyos. Alam po namin na kayo po ang naghatid dito sa bahay sambahan para kayo po ay purihin at tuwalhatiin. Ama, nadalain po siya, dakilang Diyos, siya po ay yung pagpapalain. Iingatan mo po siya, Panginoon, sa panahon na kanyang may trabaho, sa paglalakbay, sa patungo rito, sa pauwi, Panginoon. Dalain ko rin po, Panginoon, na ang kanyang pamilya ay iyong pasasaganahin, Panginoon. Ganyan din po dakilang Diyos ang aming kapatid na narito sa harapan. Ang dalangin namin, Panginoon, patuloy mong palaguin ang kanilang pananampalataya. Patuloy mo rin silang pasaganahin ang kanilang buhay sa kanilang pamilya, Panginoon. Idagdag mo, Panginoon, ang mga araw sa kanilang buhay para lalong maging malapit sa iyo. Umaasa po, Panginoon, na ang iyong basbas sa kanila ay patuloy mong ibibigay hanggang sila, Panginoon, ay mayroong lakas, may pananalig, may pananampalataya, may pagtitiwala. Kayo po, Panginoon, ang sumubaybay sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, ang natin aming hinihiling. Amen. Amen.
pagpupuri ngayong umaga. Nawa Panginoon sa aming mga narinig na mensahe ay tunay na ito ay sa aming puso. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamalaan, at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at pagpakailanman.